Bago ka matulog ngayong gabi, alam kong iniisip mo ang nangyari sa buong araw mo ngayon at masasabi mo na lang, sana'y mas tinuduhan ko pa kanina. Sana'y kumain ako ng sapat kanina. Sana'y ginalingan ko pa kanina. Marami kang naiisip bago ka matulog. Naiisip mo ang mga nagawa mo kanina at iniisip mo rin kung anong gagawin mo bukas. Ano man ang ginawa mo sa buong araw mo o sa mga hindi mo man nagawa kanina. Bago ka matulog ngayon, itanim mo lang sa isipan mo ang mga positibo mong nagawa sa araw na to. Para mas maging alerto at masaya ka sa pagising mo, hayaan mo na ang kapalpakan mong nagawa. Hindi mo na mababalikan yan. At least may natutunan ka. At yan ang panibago mong gawin bukas. Kaya ngayon, may 15 affirmations akong ibibigay sa'yo bago ka matulog. Kasi gusto kong masaya ang gabi mo. Number 1. Nagawa ko lahat ng maayos ngayon. Alam kong unang affirmation pa lang, hindi ka na naniniwala. Kasi sa palagay mo, ay wala kang nagawang maayos ngayon. Pero alam mo, may nagawa ka namang maganda. Hindi mo lang napapansin kasi nasasapawan ng negatibong iniisip mo. Hindi ka na kontento sa nagawa mo kanina. Pero aminin na natin, hindi sa lahat ng araw ay maayos ang nagawa natin. Aminado tayo dyan. Pero dapat ka pa rin matuwa sa trabahong natapos mo. Sa mga customers na napaglingkuran mo. Ang dami mong nagawa sa araw na to. Dapat proud ka at masaya ka dahil ang lahat ng yon ay pinagpawisan mo. Lahat ng ginagawa mo ay pinagsisikapan mo. Hindi ka ba natutuwa sa kasipagan mo? Hindi man 100% na maayos talaga ang pagkatrabaho mo gaya ng inaasahan mo, pero magpasalamat ka pa rin dahil natapos mo. Kung hindi mo man natapos ang mga gawain mo, at least iniisip mo pa rin na dapat yung tapusin. Huwag kang magalit sa sarili mo kung may pagkakamali ka mang nagawa ngayon. Normal lang yan sa buhay. Kahit ako nga ay nagkakamali rin. Hindi man lahat nakaka-appreciate sa ginagawa mo, pero sa huli, opinion mo lang naman ang kailangan mong paniwalaan. Number 2, may nagmamahal sa akin. Bago ka matulog, isipin mo na may nagmamahal sa'yo. Kung iniwan ka man ng kasintahan mo, kung nasaktan ka man, tandaan mo na hindi lang kasintahan ang nagmamahal sa'yo. Ang daming nagmamahal sa'yo. Ang mga kaibigan mo, ang mga kamag-anak mo, ang pamilya mo. Remind yourself that as a child of God, you deserve a fulfilling life, overflowing with love and happiness. Kahit hindi mo gusto ang nangyari sa araw mo ngayon, kailangan mo pa rin sabihin sa sarili mo, kahit ang dami kong kamalian sa buhay, kahit palpak akong tao, may nagmamahal pa rin sa akin. I deserve passion. I deserve to be loved in every way. Kasi totoo naman, maraming nagmamahal sa'yo. Hindi mo malalaman na may nagmamahal sa'yo kasi sinara mo ang iyong puso. Nakapokus ka lang kasi sa taong nananakit sa'yo. Hindi porket sinaktan ka ng isa, ay sinaktan ka na ng lahat. Isang tao lang yon. Always open your heart and allow love to flow there. Tandaan mo to, may nagmamahal sa'yo kahit hindi ka perpekto. Sabihin mo yan sa sarili mo bago ka matulog. Say that aloud and you will slowly start to see more abundance flow into your life. Number 3, alam kong makakaya ko to. Madalas ko kasing naririnig ang mga tao na nagsasabing, makakaya ko kaya to? Teka lang, hindi ka ba naniniwala sa sarili mo? Sa potensyal mo? Sa skill mo? Sa talento mo? Lahat naman tayo ay gustong umangat sa buhay. And luckily, we can offer up a serving of self-assurance to ourselves anytime we want. Ipaalala mo sa iyong sarili na may potensyal ka. Lahat naman tayo ay may potensyal. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Binigyan tayo ng Diyos ng utak para makapag-isip ng mabuti. We have to think bigger and dive deeper. Ipasok mo yan sa isipan mo at magbubunga ang resulta nito. Number 4, lahat ng kailangan ko ay nasa sakin na. Ang dahilan kung bakit na-stress ang karamihan ay sa kakahabol ng mga material na bagay. Iniisip kasi nila na ang kailangan nila ay wala pa sa kanila. Iniisip mo rin ba yon? Take note, magkakaiba ang kailangan at kagustuhan. Kung nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw, kung nakakainom ka pa rin ng tubig, kung may naisusuot ka pa rin, kung may pamilya ka, kahit kamag-anak man yan, o kahit nakitira ka lang sa mga kaibigan mo, kung naaarawan ka pa rin, wala ka ng ibang kailangan. Kasi,
mayaman ka na. Yan lang naman ang totoo nating pangangailangan. Ang ating pangunahing pangangailangan. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung ano pa ba ang hinahanap mo? Ang daming taong hindi masaya sa buhay nila kasi palagi silang naghahabol sa mga bagay na ilusyon lang. Palagi silang nakapokus sa mga bagay na wala sa kanila. Huwag ka sanang maging ganyan. Kung tutularan mo ang ginawa nila, para ka lang umiiral sa mundo na walang kwenta. Minsan mararamdaman mo yon kung may kwenta ba ang buhay mo. Di ba? Don't just exist. Live fully today. Sa kakapokus mo sa mga bagay na wala sa'yo, hindi mo na rin napapansin ang mga biyayang pumapasok sa buhay mo. Palagi mo itong tandaan para naman makontento ka na sa buhay mo ngayon. Number 5, mahal ko ang sarili ko. Mahalin mo ang sarili mo. Kahit ano pa ang itsura mo. Kahit ano pa ang propesyon mo. Kahit ano man ang negosyo mo. Kahit maliit lang ang bahay mo. Kahit saan ka man nakatira. Kahit mataba ka pa. Kahit maliit na bagay lang ang nakakamit mo. May halaga ka pa rin sa mundong to. You matter. Kaya't mahalin mo ang iyong sarili 100%. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, bakit ka pa umaasa na mamahalin ka ng ibang tao? Paano ka mamahalin ng ibang tao kung ikaw nga ay hindi mo maibibigay ang pagmamahal sa mismong sarili mo? Punuin mo muna ng pag-ibig ang puso mo bago ka makapagbahagi sa iba at bago ka mabigyan ng sino man. If you love yourself, your future life will thank you for it. Number 6, salamat sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Bago ka matulog, huwag mong kalimutan ang nagawa nila sa'yo sa araw na to. Kasi maikli lang ang buhay. Paano kung bukas wala na sila? Mapapasalamatan mo pa kaya sila? Don't forget to express gratitude, not only for yourself, but for everyone else in your life who loves and support you. Hindi man sila palaging nasa tabi mo, pero alam ko at alam mo na sila ang taong tutulong sa'yo kung mahihirapan ka na. Gratitude is the most powerful thing in the world. Appreciate all the things you have and the people you have. Pasalamatan mo rin ang Diyos dahil binigyan ka pa rin niya ng panibagong buhay at panibagong araw. Thank Him for allowing you to do what you want. And thank Him for learning all the mistakes you have made. Number 7, ako ay ako. Huwag na huwag mo talagang ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Dahil kailanman ay hindi ka magiging katulad nila at sila'y hindi magiging ikaw. Huwag mo rin ikumpara ang nakamit mo sa nakamit ng iba. Tandaan mo to palagi. May palaging mas lamang pa sa'yo. Sa pagkukumpara pa lang, talo ka na kagad. Inilagay ka ng Diyos dito para gumawa ka ng sarili mong daan. He created you for a reason. And that reason may look completely different than someone else's. Lahat tayo ay magkakaiba. You are unique. Wala kang katulad. Kaya bakit ka pa nagkukumpara? Para ano? Para saan? Huwag mong ubusin ang oras mo na ikaila ang sarili mong buhay. Number 8, gusto ko ang lahat ng nakikita ko. Hindi ba't napakaganda naman ng mundo? Lahat ng nakikita mo ay nilikha ng Diyos. Bago ka matulog, isipin mo kung gaano kabuti ang Diyos na binigyan ka ng napakagandang tanawin. Binigyan tayo ng maayos na mundo. Kasi perpekto ang mundo natin. Hindi tayo inilagay sa planetang Mercury. Hindi tayo inilagay sa Mars. Isa lang ang ibig sabihin yan. Mahal tayo ng Diyos. So appreciate the earth. Appreciate your life. Appreciate your job. Appreciate everything. By doing this, you will remind yourself that you're originally from the same place as everyone else. Earth. And therefore, feel more connected and comforted throughout the day. Palagi mo ring tandaan, kahit anuman ang nakikita mong magandang tanawin sa mundo, ay gawa yan ng Diyos. Appreciate the beauty of this world. Number 9, ang daming aral na natutunan ko ngayon. Araw-araw, may panibagong pagkakataon. May panibago ring pagkakamali. Pero may panibagong aral kang matutunan. Kahit anuman ang nangyari sa araw mo ngayon, ang aral na dala nito ay makakapagpalawak ng iyong kaalaman. Kahit hiniwalayan ka man ng taong pinakamamahal mo, may darating na bago. Basta't habaan mo lang ang pasensya mo. Huwag mong madaliin ang lahat. Everything happens for a reason. So embrace the lessons and remember to relax and let God guide you. Number 10, malusog ako. Ito ang isipin mo bago ka matulog. Kasi kung iniisip mo na malusog ka,
mararamdaman yun ng katawan mo. Mas babalik ang lakas na naibuhos mo sa araw na to. Huwag mong sabihing malusog ka, pero sa isipan mo ay nagsasabing nanghihina ka na. You're negating the statement. Tandaan mo, hindi mo maa-attract kung ano ang gusto mo. Maa-attract mo kung ano ang ugali mo. Number 11, bibitawan ko na ang hindi para sa akin. Bago ka matulog, bitawan mo na ang mga negatibong nakadikit sa ulo mo. Kasi ito ang hahadlang sa mahimbing na tulog mo. Linisin mo ang utak mo para makatulog ka ng maayos. At sigurado akong gigising ka na puno ng kasiyahan. Huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi mapapasayo. I know you did everything, but nothing happens. Then you have to let go of it. Change your plan. But if you really want to get this thing, don't change your plan. Change your strategy. Number 12, ako ang nagkukontrol sa buhay ko. Madali lang nating makakalimutan na tayo ang humuhubog ng ating realidad. Lahat ng iniisip natin, positibo man o negatibo, maa-attract natin yan sa ating buhay. Always reassure yourself about your own inner power to create the reality you desire. Lahat ng nangyayari sa'yo ay ikaw ang may gawa. Ikaw din ang nagkukontrol. No one can give you a better life. Only you can manifest great things into your life. Huwag mong isisi sa iba ang mga pangyayari. Take a deep breath and know that you are in control. Number 13, sapat na ako. Walang kulang sa'yo. Sapat ka na. Huwag mong hayaan na puro negatibo na lang ang nakapasok sa ulo mo. Dahil ang negatibong yan ang makakapagpalubog ng buhay mo. Reinforce your self-worth with positive thoughts such as, I am enough. You're really enough. Ang ganda mong tao. Napakabuti mong tao. Maawain kang tao. Mapagbigay ka. At anak ka ng Diyos. Number 14, may tiwala ako sa sarili ko. Alamin mo ang totoo mong kakayahan. Ang totoo mong halaga. Kailangan mong maniwala na kaya mo. Have faith in your own abilities and put in effort to do things that get you closer to yourself, not further away. Ang pagtitiwala lang sa sarili mo ang una mong kakapitan. Lahat ng pinangarap mo ay hindi matutupad kung wala kang tiwala sa sarili mo at sa kakayahan mo. Mangarap ka, aksyonan mo, magtiwala ka na makakamit mo ito. Number 15, peaceful na ang buhay ko. Kahit mahirap paniwalaan ang affirmations na to, kailangan mo pa rin damhin na talagang matiwasay na ang pamumuhay mo. Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan kang makatulog ay ang daming kaguluhan sa isipan mo. Kahit gaano pa katindi ang nangyari sa buong araw mo, pakalmahin mo ang sarili mo. Only you can give peace to yourself. Nothing outside of yourself can bring true peace. So rely on yourself anytime you feel frazzled. Huminga ka ng malalim at salubungin mo ang maganda mong gabi. Oo, magandang gabi. Dahil alam mo na lahat ay maayos na. Ang lahat ay ayos na. Matulog ka na. Tatlong uri ng mga kaibigan na wala dapat pwesto sa buhay mo. Ang kaibigan ay isang mahalagang elemento sa tagumpay o kabiguan ng isang tao. Ano ang ibig kong sabihin? Kung peke ang kaibigan mo, babagsak ka. Kung tunay ang kaibigan mo, sila ang tutulong sa'yo na magtagumpay ka sa buhay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mahalagang kilalanin mo kung sino ang tunay at peking kaibigan sa buhay mo. Ito ay isang karaniwang paniniwala na ang isang tao ay maaaring husgahan batay sa kanilang mga kaibigan. Basically, kung sino ang mga nakapalibot sa kanya. May quote na nabasa natin noon pa. Kung 5 kayong magkakaibigan, tapos 4 doon ang negatibo, sigurado na ikaw ang pang-5. Yan ang ibig sabihin na huhusgahan ka ng mga tao batay sa mga taong nakapalibot sa'yo. Kaya, ang isang mabuting kaibigan ay isang tao na nag-aalok ng higit pa sa isang magandang katuwaan. Darating sila sa buhay mo na may mga rekomendasyon at may magagandang payo para gawing mas mabuti ang buhay mo. Rerespetuhin ka nila, mananatili silang tapat sa'yo at hindi rin sila judgmental. Ang lahat ng mga katangiang ito ay bumubuo sa isang mabuting kaibigan na napakahirap hanapin sa panahon ngayon. Sa kasamaang palad, mas karaniwan na ngayon ang mga peking kaibigan. Napakahalaga
na ma-identify ang isang mabuting kaibigan. Ngunit mahalaga rin na maging aware ka sa mga peking tao. Hindi ba siya ng itsura? Kasi ang itsura ay maaaring maging deceptive at madali lang ding pikiin ang sarili. Magsusuot lang ng magagandang damit. Akala mo na kagad, matinong tao na. Magsasalita ng banayad. Akala mo na mabuting tao na. Ang mga problemang maaaring lumitaw dahil sa ganitong mga kaibigan ay maaaring hindi agad makita. Ngunit ang mga unhealthy friendships ay magkakaroon ng negatibong epekto sa buhay mo. Madaling sabihin na madaling ma-identify ang peking kaibigan. Pero kapag kaharap mo na sila, hindi mo na sila makikilala. Gayunpaman, may 3 uri ng mga peking kaibigan na hindi dapat maging bahagi ng iyong buhay. Ang mga peking kaibigan nito ay number 1, kaibigan na makasarili. Lahat tayo ay may mga problema sa buhay at kadalasan ang mga kaibigan ang nilalapitan natin kapag may mga issue na kailangang lutasin. Ang tunay na kaibigan ay nananatili sa tabi mo at nag-o-offer ng tulong na kailangan mo upang makalabas ka sa mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, posible rin na makatagpo ka ng mga kaibigan na may makasariling pananaw. Merong konting pagkakaiba sa pagitan ng pagiging makasarili palagi at pagiging makasarili sa ilang pagkakataon. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay nasa tabi tayo ng isang tao. Pwedeng wala tayo sa ilang pagkakataon, pero hindi ibig sabihin na peke na tayo. Pero kung palagi na lang silang wala, iba na ang ibig sabihin nun. Ang mga makasariling kaibigan na hindi nag-aalok ng tulong sa mga oras ng pangangailangan ay nabibilang sa kategorya ng peking kaibigan. Ito na siguro ang isa sa mga signs na madaling ma-identify na peke ang isang tao. But in most cases, hindi agad lalabas ang ganitong ugali. Kaya sa umpisa ay hindi mo ma-identify. Kaya naman mahalagang matukoy ang kaibigan na palaging makasarili. Ang kanilang pang-araw-araw na pag-uugali ay maaaring magpahayag ng katangian ito. Ang pinakakaraniwan ay ang mga kaibigang ito ay madalas na sinusubukang gawing sentro ng atensyon ang kanilang sarili. Mahilig sila sa magagandang papuri at pinupuri din nila ang ibang tao. Pero yun nga lang, madalas ay hindi sila nagbibigay ng respeto pabalik. Gusto nila na sila lang ang rirespetuhin. Bukod dito, madalas na walang laman ang mga papuring sinasabi nila. Ito ay simpleng paraan lamang nila upang makakuha ng espesyal na pagtrato bilang response. But deep within, madalas na itinuturing ng mga makasariling taong ito ang kanilang mga kaibigan bilang pampadagdag lang ng confidence sa kanilang sarili. Number 2, kaibigan na mandaraya. Mandaraya, cheater, manluloko. Pareho lang ang meaning niyan. This is a category which may even include a friend who has been a true companion in the past. Ang kalupitan at kasamaan ng karakter na ito ay maaaring makaapekto sa pinakamatapat na kaibigan sa ilang pagkakataon. I mean, madadamay lahat ng loyal dahil lang sa isang cheater. Sabihin na natin na hindi ka pa niloko. Hindi pa nila nagawa sa'yo yon. Gayunpaman, ang intensyon pa lang nila ay sapat na upang magdulot ng trust issues. Sabihin na natin na wala pa silang intensyon ngayon. Pero nung nalaman mo na nagloko na sila noon pa, makakaapekto pa rin ito sa'yo ngayon. Hindi tulad ng ibang mga relationship kung saan may mas malalim na koneksyon. Ang pagkakaibigan ay higit na umiikot sa pagtitiwala. Kaibigan na mapagkakatiwalaan. Kapag ang tiwala ay nasira, nagiging mahirap itong ayusin muli. Gayunpaman, posible na umiwas ka sa mga ganitong cheater. Kahit maging tunay sila at tapat sa nakaraan. Pero hindi ko naman sinasabi na ikat mo na kaagad ang friendship ninyo. Ngunit kailangan mong magtakda ng healthy boundaries kung nais mong maiwasan na maloko ka sa hinaharap. Ang isang peking kaibigan ay maaaring magpasya na manloko o mandaya dahil sa kanilang kasakiman o iba pang masasamang motibo. Posible na hindi mo lang alam ang mga unhealthy behavior sa paligid mo. Kasi minsan natatabunan ito ng pagmamahal. Nakakabulag ang pag-ibig. Kaya hindi mo makikita ang masamang motibo ng tao. At kung nakikita mo man, binabaliwala mo lang dahil sa pagmamahal. Madalas, ang mga peking kaibigan ay tumitingin sa mga benepisyong pinansyal. Hindi ibig sabihin na kapag marami ka lang pera, kahit maliit lang na halaga, tapos alam nilang mabuti ang kalooban mo, magte-take advantage ang mga yan sa kabutihan mo. As long as na may makukuha sila sa'yo, didikit ang mga yan. Merong paraan naman upang harapin ang kaibigang mandaraya o manluloko. In most cases, posible pa rin maging magkaibigan kayo kung magagawa mong limitahan ang comfort level mo sa kanila.
I mean, yun bang hindi ka didikit masyado dahil alam mo nang niloko ka? Otherwise, you may have to do away with the friendship as a whole. Maraming tao ang naniniwala at isa na ako doon na ang tiwala ay hindi na maibabalik o maayos kapag ito ay nawasak na. Meron ding popular na paniniwala na once a cheater, always a cheater. Ang mga peking kaibigan na nanggugulang o nag-cheat ay magbibigay din ng mga bagay na gusto mong marinig kaysa sa makabuluhang payo. Ang ibig kong sabihin, hindi sila yung mga tao na itutuwid ka. Sasabihin lang nila yung mga bagay na mas masarap pakinggan. Nakuha mo ba ang punto ko? This makes them selfish, and in most circumstances, it is best to stay away from such characters. Number 3, kaibigan na mapanlinlang. Isa sa pinakamasamang katangian na meron sa isang kaibigan ay ang mapanlinlang na pag-uugali. Ang mga peking kaibigang ito ay papasok sa buhay mo na may iba't ibang pahayag o kilos na naglalayong baguhin ang iyong pag-uugali, madalas nang walang babala. Ang mga ganitong mapanlinlang na pag-uugali ay makikinabang lamang ang peking tao. Susubukan din ng taong ito na ipaniwala sa'yo na nasa tamang landas ka. Ito ay isa sa pinakamasamang katangian dahil maaaring mahirapan ang biktima na tanggapin na sila ay minamanipula once it goes beyond a certain stage. Ang pagkakaibigan sa isang mapanlinlang na tao ay magdudulot lamang sa'yo ng malalim na pagsisisi at masasayang lang ang mga opportunity. Ang mapanlinlang na pag-uugali ay tiyak na isa sa mga pinakamapanganib na katangian ng isang peking kaibigan. They can make you move in the direction that they want. Minamanipula ka, kinukontrol ka nila. Maaari itong magkaroon ng seryosong epekto sa buhay mo dahil maaari kang masaktan, hindi lamang sa financial na aspeto, pati na rin sa emotional. Madalas, ang peking kaibigan ay kumikilos ng ganito in order to make their climb up the social ladder. Ang mga ganitong peking kaibigan ay may maraming mga pakana upang manipulahin ka at lokohin ka para matupad ang kanilang layunin. Ang mga humaharap na sa ganitong mga pag-uugali ay alam na nila na ang mapanlinlang na peking kaibigan ay hindi mapagkakatiwalaan sa anumang pagkakataon. Ang ganitong uri ng kaibigan ay bigla na lang mawawala kung naabot na nila ang kanilang layunin dahil hindi ka na nila kailangan. For these reasons, kailangan mong tukuyin ang mga mapanlinlang na peking kaibigan sa lalong madaling panahon dahil ang ganitong uri ng tao ang pinakamapanganib sa listahang ito. Isang pag-aaral noong 2016 ang nag-ugnay ng manipulasyon sa kakulangan ng mahalagang katangian ng pagkakaibigan tulad ng kakayahang ipahayag ang mga personal na damdamin at saloobin, pagbibigay ng aliw kapag kinakailangan o simpleng pagiging masayang kasama. Kulang sila ng ganung mga bagay. Ang mga kaibigan ay maaaring maging pinakamalaking yaman sa buhay ng sinuman. Ngunit maaari rin silang magdala ng problema kapag nakipagkaibigan ka sa mga taong nagnanais na samantalahin ka.